So now, since alam na natin kung ano si Gumroad, let's now proceed dun sa paggawa natin ng Gumroad store and kung paano tayo makakapag-list ng product natin dito. So the first thing we need to do is punta nga lang tayo sa official website nila na gumroad.com. And then after that, ayan, mararoute tayo dito. So select nga lang natin yung start selling. And then ito, meron nga pong magpo-prompt na ganito. So para nga po makagawa tayo ng account, pwede nga po natin i-link ang ating Facebook, Google, X, or Stripe account dito. And aside from that, ayan, pwede rin naman tayong mag-manual input dito ng ating email and password. Basta dito, take note lang na yung gagamitin yung email is active at nabubuksan ninyo. Kasi dyan nga po papasok yung mga notification nyo dito sa inyong Gumroad store. And also pala, I highly recommend na gumawa kayo ng separate email para dun po sa inyong digital store, especially yung gagamitin nyo nga po dito sa inyong Gumroad account. So, pwede nga po kayong gumawa niyan via Gmail. And then once na okay na, kapag meron na kayong email, pwede nyo na po yan i-link dito directly. And then ito, kapag nakapag-link na nga po tayo, mapupunta na tayo dito sa kanilang dashboard. So now, ang next step na nga po na gagawin natin is set up na nga po natin yung shop natin. And to do that, punta nga po tayo dito sa may tatlong line na nasa upper right. So tap nga lang po natin yan. Then after that, here, select po natin itong settings. So yan, so here sa settings, meron nga pong iba't ibang tab kayong makikita. Pero unahin nga po muna natin dito itong user details. So dito under ng user details, ang una nga po nating makikita is yung email address na ginamit nga po natin. And then after that, dito naman po tayo sa notification. So here ang purpose niyan, if ever na gusto nyo nga pong ma-notify sa mga purchases, sa payments, ayan, merong free downloads, pwede nyo nga po yung i-turn on. So ako, ayan, i-turn on na lang natin yung mga notifications para updated din tayo dito sa store natin. Next, we have support. Dito naman po yung email na makikita natin. Diyan nga po magbe-message yung customer service ng Gumroad if ever na meron nga pong problem dun sa account natin. And aside from that, ayan, yung next na isa-set up natin is ito nga pong time zone. So here, ayan, pwede tayong pumili dito. So since wala nga pong Philippines, ang pwede nating piliin dyan is ito nga pong Hong Kong, since same lang naman po yung time zone natin. And aside from that, ayan, iset up na rin natin dito yung currencies na gagamitin natin. So dito naman merong Philippine peso. So dito meron tayong option either US dollars, ayan, merong iba't ibang currency. Pero ako nga ang pipiliin ko is itong Philippine peso. So depende yan sa inyo. Pwede rin namang US dollars. So now I think done na tayo dito sa settings section. So tap na nga po natin yung update settings.